Magandang araw, magandang gabi sa inyo mga kapatid, sa mga naabot nitong aming pagpapahayag ng salita ng Diyos. Mga kapatid, ngayon ay patutunayan namin yung tinutukoy sa unang tatak ay ang katuparan ng pangangaral ng kapatid na Felix Manalo. Dito tinuturo ng mga nagsisipag-aral, sisipahayag ng mga mula sa Iglesia ni Cristo. Di umano, si Cristo daw ang kinatuparan ng unang tatak. Mabuti mga kapatid, basahin muna natin, no? Basahin muna natin, ano ba nilalaman nitong unang tatak? Para malaman natin, magkaroon tayo ng idea, sino nga ba talaga itong kinatuparan ng unang tatak? Basahin natin ang Apokalipsis 6:1. At nakita ko ng buksan ng kordero ang isa sa 7 tatak. At narinig ko sa isa sa 4 nilalang na buhay na nagsasalitang gaya ng tunog ng kulog, halika. At tumingin ako, narito, ang isang kabayong maputi at yaw nakasakay dito ay may isang busog at binigyan siya ng isang putong at siya yumaong nagtatagumpay at upang magtagumpay. O malinaw ha. Ang nagbukas ng aklat ay ang kordero. Ang kordero tumutukoy sa ating Panginoong Jesucristo. Ano katunayan na itong nagbukas, walang ibang ating Panginoong Jesucristo, ay nakapanggaling na rito sa lupa. Tapos na ang kanyang ministeryo. Papaanong siya pa rin ang kinatuparan nito? Tapos na nga niya ang kanyang ministeryo. Nung ipakita kito ay kay Juan. Basahin natin dito sa 5:1. At nakita ko sa kanang kamay niya ang nakaupo sa luklukan ang isang aklat na may sulat sa loob at sa labas na tinatakang mahigpit ng 7 tatak. So merong nakita kay Juan. May nakaupo dun sa luklukan. May hawak na aklat. Sino nagbukas dyan? O basahin natin. At nakita ko, 5:6, Apokalipsis. At nakita ko sa gitna ng luklukan at ng 4 na nilalang na buhay. At sa gitna ng matatanda ang isang kordero na nakatayo na wari ay pinatay na may 7 sungay at 7 mata na siyang Espiritu ng Diyos na sinugo sa buong lupa. So, nakita na yung kordero na wari ay pinatay. Pinatay nga ba? Wari lang. Tuloy natin. At siya'y lumapit at kinuha ang aklat sa kanang kamay niyang nakaupo sa luklukan. At pagkakuha niya ng aklat ng kordero, ang 4 na nilalang na buhay at 24 na matatanda ay nagpatira pa sa harapan ng kordero, na ang bawat isa'y may alpa at mga pangkok ng ginto na puno ng kamangyan, na siyang panalangin ng mga banal, at sila'y nag-aawitan ng isang bagong awit na nagsasabi, ikaw ang karapat-dapat na kumuha ng aklat at magbukas ng mga tatak nito, sapagkat ikaw ay pinatay. So tiniyak na, pinatay. Hindi wari na, pinatay na talaga sa tagpong ito. At binili mo sa Diyos ng iyong dugo ang bawat tao sa bawat angkan at wika at bayan at bansa. So malinaw na. Nung buksan pala ng kordero yung aklat, nakapanggaling na nga siya sa lupa. Pinatay na. Oh. So ibig sabihin, tapos na ang kanyang ministeryo. Yan ang hindi nakikita nila. Oh, na meron talagang ganyang pangyayari na may hula na ang mismong Kristo ang nagbukas ng aklat at nang mangyari ito, ipinakita kay Juan, ipinahihiwatig na pinatay na siya sa lupa at umakyat na siya sa langit. E tanong, paanong siya pa ang kinatuparan ngayon ng unang tatak, ang Kristo pa? Kung pinatay na pala siya, ibig sabihin tapos na ang kanyang ministeryo. Ibig sabihin, hindi siya ang kinatuparan ng unang tatak. At yan ang ating aalamin. Sino nga ba kinatuparan ng unang tatak? Basahin uli natin ang unang tatak ha. Apokalipsis 6:2. At tumingin ako at narito ang isang kabayong maputi. Diyan sila naliligaw eh. Doon dito sa nakitang kabayong maputi. Ang pasok agad sa kanilang isipan, ang Kristo agad ito dahil sa ibang talata pinatutunayan, pinapakita ang Kristo nakasakay sa kabayong maputi. Ibang tagpo naman yun eh. Ang tagpo yun, pagparito ng Kristo, mababasa sa Apokalipsis 19:11. Makikipaggera, makikipagdigmaan. Sa pagdating naman ng Kristo, nung dumating siya rito sa lupa, siya nga ang pinatay eh.
O hindi lumalabas kung makipagdigmaan pala ang Kristo sa 19. Kung yan tinipilit nila, siya yung kinatuparan ng kabayong maputi dito sa unang tatak. Natalo. Kalilimutan, yung pagbukas niya ng aklat, nakapanggaling na siya sa lupa. At ang ipapakita kay Juan, wag din natin kalilimutan, future. Mababasa yan sa Apocalypse 4:1. Basahin natin ha. Ano ang paanyaya kay Juan? Kung bakit nandun siya sa tagpong yan, sa langit na ang kanyang kaluluwa, napasa espiritu siya. Basahin natin, 4:1 ha. At pagkatapos ng mga bagay na ito ay tumingin ako, narito ang isang pintong bukas sa langit. At ang unang tinig na aking narinig, nang gaya sa pakakak na nakikipag-usap sa akin, ay isang nagsasabi, ito na, pakinggan nyo mabuti ha, umakyat ka rito at ipakikita ko sa iyo ang mga bagay na dapat mangyari sa haharapin. O kaya pala umakyat si Jesus, ang Panginoon, ang Apostol Juan ipapakita ko sa iyo ang mga bagay na dapat mangyari sa haharapin. Bakit ninyo ituturo ngayon? Pang nagdaan, haharapin. Sa English, future. Ang ipapakita kay Juan, future. Paano ngayon ang Kristo pa ang kinatuparan ng unang tatak? Di dapat ipapakita ko sa iyo, Juan, halika rito, nagdaan. Hindi naman Ang nakasulat dito kay Apostol Juan, ang sabi niya, ipapakita ko sa iyo mga bagay na dapat mangyari sa haharapin. O kaya nandun siya sa langit. Ang ipapakita sa kanya, future. Kayo naman pala, sa mga nagsisipagturo, ang Kristo daw ang kinatuparan ng unang tatak. Naligaw kayo. Yun ang katotohanan. Bakit? Kasi, tanggapin man ninyo hindi, ang kinikilalang sugo na nagpangaral na 3 bahagi ay sugong bulag at bingi. Bakit? Hindi niya nakita yung mga tagpo sa Biblia. Naituro niya ang ilan sa kamalian, ang masakit sa iglesia. Kaya narito kansyon sa malayong silangan. Kami ang sumasampalataya na magpapahayag ng mga bagay na mangyayari sa mga harapin bago ang pagparito ng Kristo. Kami ang inatasan ng dakilang Ama, ipahayag ang mga katotohanan ito, na ilan sa mga ito ipapahayag namin, na hindi ang Kristo ang kinatuparan ng unang tatak. Ano katunayan? Na ito ay tumutukoy sa isang sugo ng Diyos na si kapatid na Felix Manalo. Ano ba ang sabi rito sa Apocalypse 6:2? Na siyang kinatuparan ng unang tatak? Basahin natin uli ha. At tumingin ako at narito ang isang kabayong maputi at ang nakasakay dito ay may busog at binigyan siya ng isang putong at siya'y yumaong nagtatagumpay at upang magtagumpay. So yan nga, kahit pamali-mali ang doktrina ng Iglesia ni Kristo sa ilan na kanilang ipinapangaral, nagtatagumpay. Bakit? Yan ang hula Yan ang hula na ang Iglesia ni Kristo, itong pinangaral ng kapatid na Felix Manalo na 3 bahagi, ay magtatagumpay. Kaya kitang-kita naman ninyo. Laganap na sa buong mundo ang pangangaral na 3 bahagi ng Iglesia ni Kristo. Yan naman talaga ang panukala ng dakilang Ama. Kaya ngayon, tama, natupad kay Felix Manalo ang unang tatak. Ito ang panahon ng kanyang pangangaral. Pag itutuloy natin ang basa, bilang katunayan palalo na siya ang kinatuparan ng unang tatak, basahin natin at puntahan natin ang 2 tatak. Ang sabi, Apocalypse 6:3. At nang buksan niya ang 2 tatak, ay narinig ko sa 2 nilalang na buhay na sinasabi, halika! At may lumabas na ibang kabayo, na kabayong mapula. At nakasakay dito ay pinagkaloobang mag-alis sa lupa ng kapayapaan at upang magpatayan ang isa't isa. At binigyan siya ng isang malaking tabak. Sino kinatuparan nito? Ni-research natin, sino yung nag-alis ng kapayapaan? Anong dahilan? Yung pagkapatay kay Francis Ferdinand ng Archduke Francis Ferdinand. Kasi ito si Archduke Francis Ferdinand. Ito yung inassassinate ng mga Serbian. Sa pagka-assassinate sa kanya, dito nagsimula ang unang digmaang pandaigdig. Ito yung nag-trigger. Kaya
nagkaroon ng matinding pagdigmaan ng panahon na yun. Kaya malinaw ng ikalawang tatak, ito'y tumutukoy sa unang digmaang pandaigdig. Nag-trigger ito ng patayin ang isang archduke ng pangalan ay Sir Francis Ferdinand. Research nyo, Google nyo yan mga kapatid. Kung paano nagsimula ang unang digmaan. Kaya tamang-tama, nung may pangaral ni kapatid na Felix Manalo, ang ikatlong iglesia. Kalinsabay nito, pagkatapos nito, July 27, 1914, 1913, nagtuturo na siya. 1914, narehistro ang iglesia. 1914, nagsimula ang unang digmaang pandaigdig. Nagtapos ito noong 1919. Kaya malinaw lalo, tumitibay ang kabayong maputi na naglalarawan na mayroong nakasakay dito ay si kapatid na Felix Manalo at ito ang katuparan ng kanyang pangangaral. Siya ang kinatuparan ng unang tatak. Ano pa katunayan? Na pagka pinag-uusapan yung kabayong maputi. Teka, puntahan natin yung sinasabi ngayon na ikatlong tatak para mapatunayan natin. Yung kabayong maputi ay si kapatid na Felix Manalo. Ito ang kanyang kapanahunan ng kanyang pangangaral. Yung tinutukoy sa unang tatak. Basahin natin ang ikatlong tatak. Apokalipsis 6:5. At nang buksan niya ang ikatlong tatak, ay narinig ko sa ikatlong nilalang na buhay na nagsasabi, halika. At tumingin ako at narito ang isang kabayong maitim. At yung nakasakay dito ay may isang timbangan sa kanyang kamay. At narinig ko na gaya ng isang tinig sa gitna ng apat na nilalang na buhay na nagsasabi, sa isang denaryo ay isang takal na trigo, at sa isang denaryo ay 3 takal na sibada. At huwag mong ipahamak ang langis at ang alak. So dito, malinaw, sa isang denaryo, ang mabibili mo lamang ay 3 takal na sibada. At sa isang denaryo ay 1 takal na trigo. Matinding kahirapan to mga kapatid. Na ito ay nangyari sa panahon na tinatawag na The Great Depression. Ngayon, anong kaugnayan nito sa kabayong maputi? So, ang kabayong maitim ay nasa hilagaan. Paano natin ngayon malalaman na ang kabayong maitim ay nasa hilagaan? Ay tumutukoy sa bansang Amerika na kung saan dito naganap ang The Great Depression. Kunin natin ngayon ang sentro. Ang sentro, para makita natin yung hilagaan, walang iba sa Ezekiel 5:5. Yun ang kukunin nating sentro para malaman natin na yung kabayong maitim ay nasa hilagaan. Mamaya patutunayan natin bakit nasa hilagaan yung kabayong maitim na ito ay matatagpuan sa hilagaan at ang hilagaan ay tumutukoy sa Amerika. Nasundan nyo mga kapatid? Ulitin ko. Ang kabayong maitim ay nasa hilagaan. Patutunayan natin mamaya. Una natin ngayong patunayan ng hilagaan ay tumutukoy sa Amerika. Kunin muna natin ang sentro ayon sa Biblia. Ganito, basahin natin. Ezekiel 5:5. Ganito ang sabi ng Panginoong Diyos. Ito ay Jerusalem. Inilagay ko siya sa gitna ng mga bansa at mga lupain ay nasa palibot niya. So, yan ang sentro, ang Israel. Kapag tinignan natin ngayon sa mapa, sa lumang mapa sa mga Henesis, panahon ng Henesis, ang pinaka dulong bahagi ng hilagaan, walang iba, kundi ay ang Amerika. Paano natin patutunayan na yung kabayong maitim ay nasa hilagaan? Alam na natin ngayon, pagkahilagaan ay Amerika. Puntahan natin ngayon ang katunayan na ang kabayong maitim ay nagpunta sa hilagaan. Babasa tayo ngayon sa Zacarias 6:6 para patunayan natin na yung kabayong maitim kung saan nagpunta. Basa. Zacarias 6:6. Ang karo na kinasisingkawan ng mga kabayong maitim ay lumalabas sa dakong lupaing hilagaan. So malinaw, nagpunta yung kabayong maitim na siyang ikatlong tatak doon sa hilagaan. At pinatunayan natin ayon sa Biblia kung ang sentro ay Israel, makikita natin ito ay tumutukoy sa Amerika.
Ano tuloy nito sa Zacarías 6:6, tuloy natin. At ang sa mga maputi ay lumabas na kasunod ng mga yaon, at ang mga kulay abo ay nagsilabas sa dakong lupaing timugan. Yan. Nung kasunod na magpunta ang kabayong maitim sa hilagaan, which is America, sumunod doon yung kabayong maputi. Ang sinasabi natin na kabayong maputi doon sa unang tatak ay walang iba si kapatid na Felix Manalo. Nung maganap ang The Great Depression, ito ni matinding kahirapan na tumutukoy sa kabayong maitim. Sumunod dito ang kabayong maputi. Kung ang kabayong maputi ay sumusunod sa kabayong maitim, si Ka Felix sumusunod doon sa hilagaan. Pinatunayan nga ba ng kasaysayan na si Ka Felix ay pumunta rin doon sa hilagaan na siyang pinuntahan ng kabayong maitim? O, basahin natin. Pakinggan po ninyo mabuti. Babasahin natin ang pasugo sa 50th anniversary sa page 182 bilang patunayan natin, patunay na si Ka Felix ay pupunta doon sa hilagaan sa Amerika kasunod ng pangyayaring The Great Depression na kabayong maitim. Ganito ang sinasaad sa pasugo. Pakinggan po ninyo mabuti, no? In the latter half of 1938, Felix Manalo sailed for America with the Secretary of the Church at that time, C. Gonzales. The Secretary was to act as interpreter for the executive minister, who was supposed to deliver a series of lectures in Indiana. Thus did the religious leader hope to raise funds for a main chapel of the Iglesia ni Cristo. Sakto sa kasaysayan. Nagpunta nga ang kabayong maputi o si Ka Felix Manalo doon sa pinagsuguan sa kabayong maitim sa hilagaan na nasa Amerika. Kailan ba natupad? 1922 to 1939. So, nagsisimula yung The Great Depression, pumunta doon ng hilagaan, sumunod yung kabayong maputi. Walang iba, si kapatid na Felix Manalo noong 1938. Anong sabi? Upang humingi ng pondo para sa itatayong malaking kapilya. Ay malinaw mga kapatid. Sa kasaysayan, mapapatunayan si Ka Felix ang kinatuparan ng unang tatak. At mapapatunayan ayon sa Biblia na nagtatagumpay at upang magtagumpay, siya rin ang kinatuparan ng unang tatak. Hindi ang Panginoong Kristo ang kinatuparan ng unang tatak. Nilinaw natin kanina at napatunayan. Tapos na niyang ganapin ang kanyang ministeryo. At lalo nating pinatunayan din sa pamamagitan ng Biblia, ang hula na ipapakita kay Juan ay pawang haharapin. Ibig sabihin, future sa panahon niya. Naisulat ang Apokalipsis 96 to 98 AD sa panahon ng Emperador Domitian. Ibig sabihin, pasulong sa panahon ng pagkasulat kay Apostol Juan noong 96 to 98 AD. Future yun na makaganapan na mangyayari. Kaya, nung mangaral si kapatid na Felix Manalo, ito ang katuparan ng kanyang pangangaral, ng kanyang pagsusugo upang ipangaral ang ikatlong bahagi ng Iglesia ni Cristo. Pagkatapos niyang maipangaral, lumitaw ang ikatlong bahagi ng Iglesia ni Cristo. Nangyari, unang digmaang pandaigdig. Kaya napapatunayan natin ngayon, mga kapatid, hindi nila nakita ito. Napakabigat at napakaselan na baguhin mo ang isang hula na hindi naman dapat baguhin sapagkat nagbabala na ang isang anghel kay Juan. Basahin natin kung gaano kabigat, kaselan upang baguhin ang salita ng hula. Mababasa natin yan sa Apokalipsis 22:18. Ganito ang babala ng anghel. Pakinggan ninyo mabuti. Aking sinasaksihan sa bawat taong nakikinig sa mga salita ng hula ng aklat na ito. Kung sino man ay magdagdag sa mga ito ay daragdagan siya ng Diyos ng mga salot na nakasulat sa aklat na ito. At kung sino man ay mag-alis sa mga salita ng aklat ng hulang ito ay aalisin ng Diyos ang kanyang bahagi sa punong kahoy ng buhay at sa bayang banal na nakasulat sa aklat na ito. Kaya naman nandito kami sa Sion sa Malayong Silangan
ay nagpapahayag ng ilan sa mga hindi nakita ng bulag na sugo ng ating Diyos. Hindi po kami nagsasabi dyan. Hindi kami ang humula niyan. Ang Diyos mismo. Ayon sa Isaiah 42:18 hanggang 20, na meron siyang sugong bulag at bingi. At yan ang hindi nakita ng sugong bulag at bingi. Kaya mga kapatid, buksan ninyo ang isipan nyo. Ang kinatuparan ng unang tatak, walang iba, si kapatid na Felix Manalo, nang ipangaral ang ikatlong bahagi ng Iglesia ni Cristo, hindi ang ating Panginoong Hesukristo.